kaunting kalayaan. Naniniwala kayo doon? Kasi kapag ang tao masyadong malaya, magulo, tama? Tama ba? Kapag ang tao masyadong malaya, umaabuso. Sabi ni Vicaria, kailangan bawasan lang ng konti yung laya para magkaroon ng peace and security. Kagaya ng paghihigpit ng mga pulis pagkagabi. Kailangan yan. Malaya kang lumabas, pero limitahan natin. Hanggang alas 10, hanggang alas 5, bawal. May limitation. Ngayon sa alas 10 ng gabi, hanggang alas 5 ng umaga, anong meron? You are safe. Why? The police are roaming the streets. There is a curve. Pangalawa, punishing that go beyond. Anong pananaw ni Vicaria sa mga sobra-sobrang parusa, mga OA na parusa, that is unjust and fair. Pangatlo, criminal laws must be clear and certain. Dapat malinaw. Anong sabi ng batas dyan? It must be clear in interpretation. Okay? It must be clear in the interpretation. It must not be vague. Ano ibig sabihin vague? Hindi dapat malabo. Hindi dapat mahirap i-interpret ang batas. Judges must make uniform judgment in similar crimes. Anong tawag doon? Yung merong kaparehas na nangyari, ang nangyari, yun din ang basihan. Ito ngayon yung ina-apply natin na jurisprudence or stare decisis. Okay? Ano ba? The law must specify the degree of evidence. Kailangan daw mapatunayan gaano kabigat ang ebidensya. And in the Philippines, and revised rules of evidence and criminal procedure, what is the heaviest and what is the highest form of an evidence? That is object or direct or autoptic evidence. Ano pinakamahina? Testimony. Isa sa mga pinakamahina, testimony. Bakit? Bakit mas malakas si object or si autoptic kaysa sa testimonial? Sa testimonial kasi ang tao pwedeng ano? Pwedeng? Sa 100 nandito, ang tao hindi, ang tao pwedeng mag-ano? Kung siya hindi testigo, very good. Ang tao pwede mag-sinungaling. Ang tao pwede mag-quit. Ang tao pwede umalis. Ang tao pwede mag-awon. Pero pag nandiyan ang ebidensya, hindi magsisinungaling yan. Sa malinis at masino na pagkalat ng ebidensya, ang susi upang malatas ang krimen. Ito ang SOCO, Scene of the Crime Operatives. Diba? Yan. Pwede. Testigo ay kupal. Galing. Pwede naman, magkupal, tao yan. Pero pinakamataas na ebidensya is object-optic evidence. Ano pa? Accusations must be public. Kaya nga, di ba, dinadala sa Public Prosecutor's Office. Ano sabi ngayon? False accusation should be severely punished. False accusation should be severely punished. Yung mga maling bintang dapat pinaparusahan niya. Kung napanood din nyo yung kay Tulpo, yung writer ng Move It, pinagbintangan niyang hinold up siya. Hindi naman pala. Di ba? Gawain ng mga kupal. Ang ginawa niya, yun ang ginawa niya. Ngayon, kung ako masusunod, gusto kong kasuhan yun. Gusto kong sirain ang buhay nun sa mga kaso. Di ba? Huwag mong patayin, pero gusto ko siyang pawian. Bakit? Sinira mo buhay ko eh.
Nawalan ako ng tahanan dahil sa'yo, pinalayas ko nakabayad ng rent. Nasuspendi ako sa move-it dahil sa'yo, nawalan ako ng rent. Dami nangyari doon sa lalaki, bunga ng akusasyon ng babae. Ngayon yung babae, paluhod-luhod pa sa harap ni Tulpo. Nanay, yung tatay ng babae, paluhod-luhod pa. Pahin ko pa yun. Okay? Ano pa? 6 torture accused offenders is inadmissible. Tingnan nyo, mapagmahal sa hustisya, mapagmahal sa human rights si Becaria, mahigpit lang talaga sa parusa. Bakit? Kapag tinotorture ka, lahat aminin mo, tumigil ka lang eh. Ikaw ba pumatay kay Rizal? Opo, ako pumatay kay Rizal. Ako pumatay kay Rizal. Tama na po. Kahit nga pagpatay kay Lapu-Lapu, aminin mo, tumigil lang sila eh. Kasi nakakapilit ng tao at torture. Pag sinasaktan mo, basta magsalita ka lang ng gusto mo marinig, titigil. The promptitude of punishment is one of the most effective curbs of crime. Ano yung siya ng promptitude? Yung mabilis na serbisyo ng parusa. Yung mabilis na pagpaparusa, hindi naabot ng ilang taon. Diyos ko, patay na yung nagkaso. Patay na yung magulang nung biktima. Wala nang natirang kapamilya, hindi pa rin tapos ang hearing. Walang hustisya. Pangalo, the aim of punishment can only be to prevent the criminal from committing new crimes. Yun lang yun. Hindi para pahirapan siya, hindi para tapusin ang kanyang buhay. Ang aim daw po ng punishment is to deter, to prevent the criminal from committing new crimes. To prevent them from having an habitual offense. To prevent them from reiteration. To prevent them from recidivism. Yan po ang aim ng punishment. Pang-siyam, capital punishment is inefficient. Hindi epektibo ang death penalty. And lastly, it is better to prevent crimes than to punish it. Tingnan nyo. Cesar Becaria pa lang yan. Ang gusto na niya, crime prevention. Paano daw magkakaroon ng crime prevention? There must be a good legislation. Sir, ano yung good legislation? Dapat daw yung mga mambabatas natin magkaroon ng magagandang batas na ipinapasa. Dahil ang batas ang magpapatakbo ng bansa. Totoo? Ang batas ang magpokontrol sa sistema at taloy ng mga tao. Okay? So number 4, the prevention of a certain act or acts through fear of punishment. Anong sagot mga buddy? Ano kayang sagot mga buddy? Alpha por. Sige nga, pakitype ang sagot. If Alpha, Bravo, Charlie o Delta. May sagutin kayo Marela yung tanong. Ano kaya sagot nila? Maramihan ay Alpha. Isipin nyo, 50 minutes na tayo. Question number 4 pa lang. Ganyan tayo ka-absorb dito, pare. The answer is, syempre, that is deterrence. Okay? Balikan natin yung tanong ni Barel. Sabi niya, sir, tanong about sa punishment na torture, sobrang effective ba yun? What if umamin lang siya kahit di naman talaga para lang matigil yung pag-torture sa kanya? Yan, kagaya na pinag-usapan natin kanina, as per Becaria, torture must be illegal. Any confession, lahat ng confession na nakuha sa pamamagitan ng torture, dapat daw inadmissible. Dapat daw yung mga galing sa torture na testimonya hindi tinatanggap. Bakit? Siyempre, kailangan sabihin mo yung gusto nilang sabihin bago tumigil. Siyempre, kahit di mo naman ginawa, gagawin mo kami. Para lang tumigil yung parusa na ibinibigay sa'yo. Okay? So, torture is not an option, pare. Okay? So, the answer is deterrence. Okay? Bakit? Ang outgrowth ng classical school, yung rational choice, routine activity, general deterrence, specific deterrence, incapacitation theory, and many more. Ang deterrence,
ay ang pag-prevent natin ng mga bagay na hindi dapat gawin through the fear of punishment o yung takot sa pagkaparusa. At meron tayong dalawang klase. Ang general deterrence ay para daw sa mga potential law violator. Again, para sa mga potential law violator. Sino yung mga yan? Tayo. Mga potential tayo. Pag nakita natin na merong napaparusahan tungkol dyan, hindi natin gagawin yan. Bakit? Kasi nakita mo na yung intento. Hindi mo na gagawin. Sabi nga na Duterte sa TV na, huwag mong subukan natin. Masira ka ang buhay mo. Di ba? Huwag mong subukan. That is a deterrence. Okay? What about the specific deterrence? Specific deterrence, a crime control policy, proposing that punishment be severe enough to convince convicted offenders never to repeat. So, para kanina itong specific deterrence, mga buddy. Ito ay para sa mga offender mismo, yung mga pinaparusahan. Naintindihan, mga kapatid? Naunawaan ba? Yan ang pinagkaiba ng general act is specific. Kagaya nga kanina, sinabi ko, meron tayong CSS or CSS. CSS na yan. Ito ang dapat tatlong classifications or characteristics ng effective deterrent. Celerity, severity, and certainty. Ano yung celerity, sir? Ang celerity, it is the rapidity. Okay? Rapidity or kabilisan. Mabilis na pagbibigay ng parusa. Severity, unpleasantness. Gaano kalala yung parusa. At certainty, yung posibilidad or likelihood na ikaw ay maparusahan. And among the three, ang pinakamahalaga at ang pinaka-factor kung bakit natatakot ang tao ay ang tinatawag natin na certainty. Why? Even though the punishment is severe, pero hindi naman certain kung mapapatupad, hindi nakakatakot. Mas nakakatakot pa yung sureball na papaluin ka ng tatay mo ng belt kaysa firing squad na hindi matutupad sa'yo. Sino dito natatakot sa lethal injection? Wala. Bakit? Oo, severe ang lethal injection. Ang tanong, certain ba na mapapatupad sa'yo yan? Lalo na, considering wala naman death penalty tayo ngayon. The death penalty is prohibited. Therefore, there is no execution of death penalty. Definitely to say, inatulang ka ng death penalty, inatulan ka ng lethal injection, hindi ka matatakot. Bakit? Alam mo na walang possibility na ipatupad sa iyan, bababa lang sa reclusion perpetua. Pero kung alam mo may death penalty at sinabihan ka may death penalty ka, matatakot ka. Bakit? Sureball, death penalty, ang abot mo. Araw-araw magdadasal ka kay Lord. Naintindihan niyo ang point? The most important characteristic of deterrence is certainty. Are you learning something? Can you write Pogi ni Sir Franco? Yan. Utuin nyo nga ako. Pogi ni Sir Franco. Yan. Kantahin ko Pogi ni Sir Franco. Diba? Ang pogi ko. Pogi. Sarap ni Sir. Yan comment na malupit. Sa iba, bakit di 5 lang kayo? 108 kayo. Gusto ko lahat kayo. Lami ni Sir Franco. Yan tayo. Pogi Sir Franco, Siargao ka na. Papuntahin nyo dyan. Yummy dessert. Ako pagkakuha ko sa imo pagkababae. Iyo po. Beroya, taga-quest ka ba? Beroya, ikaw ba taga-quest? Quest ano ka? Quest Muntinlupa? Quest Mindoro? Okay. Uy, Quest Cebu, galing ako dyan. Last season. Makamusta kay Sir Renz? Yan. Sa lahat ng mga taga-Quest din, mga Quest Mindoro, Bone, Calapan, Rojas, and Gloria, shout out. Pati na rin sa Aim Smart and Chops.
sa Cuadro Alas, St. Clair, WJRC, mga napagturuan na natin yan. Mga taga Capsu, Cavite State University, Tomas Claudio, Romblon State University, yan. Mga naturuan natin mga tropa yan. Shout out kay Dr. Augusto Taiko. Pinaka-astig na din ng RSU, San Agustin Campus. Okay? So let's continue mga kapatid with the next slide, number 4. The following are the characteristics of the classical school of criminology. Again, the following are the characteristics of the classical school of criminology. Shoutout Gemini Review Center, maayong aga sa inyong tanan. Maayong aga po, Sir Heljan. Good afternoon po. Good morning. Okay? Ano ba ang characteristic ng classical school? Sige nga. Tignan natin kung masasagot ninyo. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Charot. 3 minutes to answer. Ang gagaling nyo talaga. Bakit? The answer is letter B. Very good. Bakit? 1. The basis of criminal liability is free will. Check. Criminals are distinguishable? No. Man is essentially a moral creature with absolute free will. Check. Every man is therefore responsible for his act. Check. Pero hindi kasama ang distinguishable ang criminal sa criminal because of physical deviation. Bakit? Saan matatagpuan yan? Yan ay karakteristik ng very good. Okay, that is characteristic of positivism or Italian school of thought under Lombroso. Okay, usapan na naman dito kay Beccaria pare, okay? So, 5. The Cartographical School of Criminology stated that crimes against person increased during summer and crime against property increased during winter. Who is the proponent of the said theory? Paliwanag ko lang saglit yung cartographical school ha. Tingnan nyo ha. Ano yung pinaka-factor na tinitignan natin dyan? Yung klima. Pag summer daw, maraming crimes against person. Bakit? Pag summer, anong klima? Mainit. Mainit ang ulo ng tao. Diba? Napakainit ng ulo ng tao pagka summer. Kaya may nasusuntok, may napapatay. Sabi niya, ang crimes against property daw dumarami sa winter kasi malamig. Kasi na malamig. Alaman. Tira nyo pag Pasko. Diba? Ang dami snatcher. Una dahil Pasko. Pangalawa, malamig ang panahon. Ngayon, sino ba ang proponent ng Cartographic School of Thought? Or Cartographic School of Criminology? That is Adolf Quetelet. Okay? Si Adolf Hitler. Joke lang. Si Adolf Quetelet or Quetelet. Okay? Itong mga tatlong to. Ano ba ang criminological theory ang kanilang inambag? Dito kay Edwin Sutherland, ang kanyang contribution ay yung the most important, okay? The most important theory of crime causation, which is the differential association theory. Okay lang bang ipaliwanag ko na sa inyo itong mga tol? Yung mga theory? Yes, hindi naman kayo malilito? Okay lang? Sabi ni Sutherland, sa differential association theory, ang criminal behavior daw ay kayang i-adapt sa pamamagitan daw ng socialization at communication. Dalawa. Itong dalawang requirement. Socialization, lagi mong kasama. Socialization, also known as association, o lagi mong kasama. At communication, o lagi mong kausap. Pag ang tao, lagi mong kasama, lagi mong kausap, nagkakaroon ng bearing yun sa buhay mo at nai-influensyahan nun yung choices mo. Kaya, ikaw ay na-influensyahan.
Kaya sabi nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yan ang differential association theory. Kung sino ang kasama mo, ganun ka. Or nagiging ganun ka din. Naiintindihan ba mga tol? Itong si Merton. Ha? Itong si Merton. Ang pinaglalaban naman niya, ang meron sa kanya, ay yung strain theory. Okay? Strain theory. Kay Robert King Merton. Sabi niya, nakakaramdam daw ng strain ng isang tao when they feel the feeling of the economic blockage of gold, also called as frustration. And because of frustration, if tingnan natin para hindi dito kay Edwin Sutherland ng kanyang contribution, ayun, tinatawag natin na differential association theory, which states that meron tayong dalawang requirements in order for a person to adopt a behavior. Ano po yung mga requirement na yun? Una-muna, by the means of association, and number 2, by the means of communication. Ibig sabihin po, lagi mong kasama, association, at lagi mong kausap, communication. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Punta naman tayo kay Robert King Merton sa kanyang strain theory. Again, sa strain theory. Ano po ang sinasabi po ng strain theory, mga minamahal na kapatid? Ang sabi po, ang strain theory daw po ay nararamdaman daw ng tao ang strain kapag nakakaramdam daw po ng frustration. At ano po ang frustration? Yan po yung economic blockage of gold. Okay? Meron kang gustong abutin. Okay? Meron kang gustong abutin. Gumagamit ka ng legal means, legal na pamamaraan, tamang pamamaraan. Ang problema nga lang, kapatid, is kahit anong gawa mo ng tama, hindi mo na-achieve yung gusto mong goal. Because of strain, which is caused by your frustration on yourself, para lang maabot mo yung goal mo, you will do any means, including illegal means, para maabot mo ang goal mo. Because of frustration, you are doing something illegal in order to achieve your goal. Example, wala kang pera. Nagtatrabaho ka. Ang liit ng sahod mo. Kulang ang pera mo. Napo-frustrate ka na, pagod ka yung sahod mo napakaliit. You are doing your best. You felt strain. Nakaramdam ka ng strain. Then, you are frustrated with yourself. Bakit hanggang ganito na lang kita ko? Ang goal mo, gusto mong mapakain sa masarap ng pamilya mo. Ang goal mo, gusto mong makapag-provide ng maraming resources sa pamilya mo. Ngayon, in order to do that, you resign to your job, you enter the world of criminality, nagpaka-criminal ka. Okay? Because of what? Frustration. Just to reach your goal, you did everything that you can do, including negative things. Okay? That is strain theory. Now, let us go to Ernest Newton. Kay Ernest Newton, actually, wala siyang specific na theory, except, ang kanyang ipinaglalaban po ay ano? Ang kanyang pinaglalaban po na link daw po ang body type sa behavior. Link daw ang body type sa behavior. Pero discredited siya, ibig sabihin hindi siya pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan natin yung somatotyping theory, nila Ernst Kretschmer and Sheldon. Very good. Kretschmer and Sheldon, di ba? Athletic steering technique, endomorph, mesomorph, ectomorph. Okay? So next tayo mga kapatid, buburahin ko na yung drawings ko. Alright, next slide tayo mga kapatid. This school of thought claim that man is occasionally subdued. Yan ay sinasabi ko kanina.
Yung ang sarap-sarap sabihin, subdued by strange and morbid phenomenon which contains him to do wrong in spite or contrary to his volition. Ano kaya sagot dyan? Himay-himayin natin, ha? Iba-himayin natin. Sagutan ninyo. Ang sabi, there is that a man is subdued by strange and morbid phenomenon. Ano ba yung strange and morbid phenomenon na yan? Disease. Now, there is something happening in your body that you cannot explain. Your brain cannot explain. Which contains ito durog. Ngayon, yung nangyayari sa iyo, pinipilit kang gumawa ka ng mali. Kahit kontra sa free will mo. Okay? It also states that crime is a disease. What's the answer? I'm reading your chat. The answer is Charlie. Positivist or Italian school. Okay? That is Italian school. Ngayon, the positivists maintain that crime as any other act is blank. The positivists maintain that crime as any other act is blank. Ano daw ang crime? Basahin nyo lang mabuti yung choices at tignan natin kung masasagutan natin. Bigyan ko kayo ng 2 minuto. Okay? 2 minutes. Okay? D. Sure na kayo sa sagot na si? The answer is D. Nabasa nyo lang na treated. Positivist na. The answer is B. Okay? Why? Kasi pag sagot natin C, tama naman. Crime is as anti-social behavior, positivist. Needs to be treated, positivist. Pero di na nila sa dulo. With punishment. Do we believe in the power of punishment and positivists? The answer is no. We believe in the power of treatment. Okay? Because crime is a disease. Payag ka, may trangkaso ka, suntok-suntokin kita. Hindi ka papayag nun. May trangkaso ka na, bubugbugin ka pa. Ang kailangan niya, gamot, hindi suntok. Di ba? So the answer is letter B. Natural phenomenon. Di ba nga, ang crime nga ang nag-define yan. May 2 definition pa yan, kay Durkheim at kay Sutherland. At kay Sutherland, crime is a social phenomenon. Whereas sabi naman ni Durkheim, crime is normal in the society. So the answer is letter B. It is a natural phenomenon and is comparable to disaster or calamity. Natural lang na nangyayari ang krimen. Okay? The term positivism. Remember class, bakit positivist ang tawag? Okay? Positivist means scientific. It can be observed to scientific path. So, meron pa lang mga kapatid na negativist. Meron po. Mga pag-aaral na hindi nakabase sa siyensya. Hindi ginamitan ng siyensya, hindi ginamitan ng scientific facts or experimentation, ang positivist po ginamitan yan. Kaya positive. Okay? Positivist, ang behavior, sabi nila, it can be measured and observed, and it is concentrated on individual structure of a person. Bawat tao, iba-iba ng individual structure. Bawat tao yan, iba-iba yan. And there are some biological and environmental factors on the behavior. Biological factors, such as heredity, mga ugaling minana, inherited.
by the genes passed down from parent to child of DNA. Whereas environmental factors, kagaya ng socialization, pakikipagkaibigan, pakipag-usap sa paligid. Okay? Those are the two modes or factors that can influence behavior. Ngayon, who is the father of modern and empirical criminology? Iisa lang yan, ha? Father of modern and empirical. Ano ibig sabihin ng empirical? Science-based, scientific. So, who is the father of modern and empirical criminology? That is Esia Marco Cesar Lombroso, also called as Cesar Lombroso. Esia Marco Cesar Lombroso. Okay? Bakit siya nirecognize the father of modern and empirical criminology? Bakit? Kasi in-apply niya ang modern scientific method para matrace ang criminal behavior. At yon, mga kapatid, ano ang mga tinatanggap or ano yung mga pinaka-nagpasikat na pag-aaral sa kanya? Yun yung tinatawag natin na atavistic stigmata. Okay na ba atavistic stigmata? Ito yung mga physical characteristics na nakikita sa tao ngayon na present dati sa mga sinaunang tao. O kaya, tingnan mo yung kapitbahay mo. O tignan mo yung kapatid mo. O tignan mo kung sino mga kakilala mo. Bakit mo titignan? Tignan mo lang. Pag mukhang sinauna yung muka, mukhang atavistic yan. Ano ba yung itsura ng mga atavistic? Mamaya makikita na. Ngayon, he claimed that, sino nag-claim? Sino Bronso? Criminals are distinguishable from non-criminals due to the presence of atavistic stigmata. Saan ba nagsimula yung idea ni Lombroso na ganyan? Si Lombroso kasi ay isang military doctor na nagtatrabaho sa isang kulungan. Nagtrabaho sa kulungan ngayon yung mga pinugutan ng ulo, yung mga namatay na bilanggo, pinukulit na niya. Tapos, tinitignan niya ano yung pagkakapare-pareho. Wait lang, excuse me lang pa-mute na lang kung sino yung naka-unmute. Nagpipidback. Ano ka, JM Piang or Jalen Piang? Jalen Piang. FE, me, pa-mute po. Pa-suyo lang, pa-mute. Pa-mute bati, nakaka-distract ka. Ay, hindi na ginagamit niya. Ano bala? So, napabalang-bala kung gusto niya sila. Bala siya ng On-mute. Pag-mute po, umalis na lang. Nakaka-distract ka. Sir Borbs, okay lang Sir Borbs, magpa-host ako. Pakik na lang po. Roll pa lang na bibig. Wala lang nakaka-distract siya, sir. Kupal siya masyado. Bibig po. Housemates, ikaw ay pinapatawan ko ng weekly penalty. Ayan, okay na. Okay. So let's continue mga minamahal na kapatid. Ang atavistic stigmata, ito yung mga itsura na matatagpuan lamang natin sa mga taong sinauna ang pagmumuka. Okay? At ito ay recognizable. So dahil nga si Lombroso nagtrabaho sa isang prison, maraming mga in-execute, kinuha niya yung ulo, nilagay sa garapon, nilagay ng formalin, nakita niya mga kapatid, yung mga taong to na pare-pares na pinarusahan ng death penalty, putya, magkakamukha pare. Hindi man magkamukha, pero there are some recognizable characteristics na meron halos lahat na pare-pareho. Naintindihan niyo ako? Kagaya nung talagang yung cheekbone, yung noo, di ba? Yun. Yung mahabang bias. Kilala niyo ba si Junmar Fajardo, mga tol? Si Junmar Fajardo, tingnan niyo itsura. Perfecto sa kanya yung definition ng isang
Atavistic person. Tingnan yung itsura ni, hindi sa pag-ano. Pasok na pasok yung pangangatawan ni Junmar Fajardo sa atavistic stigmata. Ha? Pasok sa atavistic stigmata, buti na lang nag-basketball. Kasi kapag yan ang nang-hold up sa'yo, hindi pa nagsasalita yan, tatakbo ka na. Wait lang ha. Alam ko para ako nasa wait lang ha. Kinukuha ko lang yung aking charger ng aking iPhone. Aking iPhone na fully paid. Pasensya na. Charge ko lang yung iPhone fully paid ko. Anyways, ano pang sabi ni Lombroso? Sabi niya, ang mga kriminal, dito ang mga kriminal ay biologically and physically inferior person. Naniniwala siya na ang mga kriminal inferior both biologically and physically. They are inferior. Ano yung sabihin na inferior? Mababang tao. Mababang nilalang. Kumbaga kay Taguro, anong gentle. Ilalabas ko sa iyo ang aking tagon. Tago na maliit na may tatong sisiw. Mga mahihinang nilalang. Di ba nga, sabi ni Taguro, gano'n? Ikaw nga di ba? Si Taguro nga na isang napakalakas na nilalang, nag-helmet, ikaw pa kayang mahinang nilalang? Anong gentle. Di ba? Okay? So, ito. Ano yung essay na sinulat ni Lombroso, ang ating ama? Tinawag niya itong crime, its causes, and remedies. Nakakatuwa ang buhay ni Lombroso, no? Kasi judgmental yan, pag pangit, criminal agad, hayop yan. Ba? Parang pag ganito no? Pag ang police na humuli sa'yo pangit, sasabihin mo human rights. Ganito yung mga girls Pag ang police humuli sa'yo pangit, sasabihin mo human rights. Di ba? Pero pag humuli sa'yo, guwapo, sir, nasa panty ko yung shabu. Nasa loob ng kifi ko yung shabu. Pero pag pangit ang humuli, sir, yung human rights ko, ang gulo. Di ba? Manang-mana kasi tayo kay Lombroso. We judge by the physical characteristics. Do you believe that? Judgmental tayo to. Sipin mo, masakay ka ng bus. Pag may mukhang magnanakaw, tinatabi mo agad cellphone ko. Ilalagay mo sa harapan yung bag mo. Ganon judgmental. Hindi naman sa judgmental talaga, pero alam nyo ba yun? Nagigets nyo ako? May makikita ka talaga ng tao, mabait, pero mukhang magnanakaw talaga. Ang first impression, mukhang magnanakaw. O may babae nga, di ba? Mabait naman pala, pero sa una, mukhang maldita o masungit. Kagaya ng asawa ko ngayon. Di ba? Talagang nung una, mukha siyang masungit, mukha siyang maldita. Di ba? Nag-judge tayo sa itsure, kasi siyempre, yung mata niya, mapupay, asawa ko. Maganda ang kilay, maganda ang mata. Maganda ang asawa ko, talagang maganda yan. Kasal na nga kami, kaya nga asawa ko. Mainggit kayo. Magbo-board exam kayong single. Walang kayakap sa gabi. Pag nagre-review, singular lang. Ano yung singular? Mapagsulog. All by myself. Sariling sikap. Araw-araw sipag lang. Imbis na makabasa, makalulok. All by myself. Ngayon, sa itsura, ganda talaga ng asawa ko. Pero hindi ko in-expect na mapasagot ko yan. Bakit? Ang sungit ng itsura. Pero pag makilala mo pala tawa. Ganun tayo Nakatingin tayo sa mukha ng tao Parte yan ng facial characteristics. Mamaya pag-aaralan natin yung physiognomy. Pag-aaralan natin yung cranioscopy, craniology, okay? Share pa kasi tayo ng asawa, Okay lang naman ang busy ko. Patingin ka. Asa na ba yung fully paid ko na iPhone? Wait lang Happy Blue. Ano ba yun? Sir, kasi na lumay. Yawa. Yung maniwala, Naka-update. Ayan
O, sensor ng mukha. O, ayan. Okay ba? Nakikita niyo sa camera? Kita niyo yung camera? Sir, baka tinutukan mo ng handgun. Ina mo. Ano to? Hinold up ko? Hinostage ko? Jowa yan ni Sir Gaten. Mami, tinutukan daw kita ng baril kaya ka sumagot. Mi, jowa ka daw ni Sir Gaten. Kamukha mo daw. Mas maganda ka doon eh, di ba? Love you. Wala kayo doon. Baka mahina nila lang. Meron kayo neto? Meron kayo wedding ring? Wala kayong wedding ring kasi wala ka namang syota. So weird. Ay, nako. Pero pag nasa labas ka, oo naman, tayo na. Lagi kong pinagmamalaki asawa ko sa mga revisation. Sir, baka ginamitan mo ng coercion. Sir, makulit ka tabi yan, sir. Sir, baka ginamitan ng coercion. Back to the lecture. Kalma ka lang. Sabi ko sa inyo, kalma lang kayo. Pag masyado yung sineryoso, pag mapapaliw kayo. Pag ito, tinuloy-tuloy ko, taka na susuko kayo. Nag-review lang. Sarap eh, no? R-cream ka na, may asawa ka pa. Tapos, wala lang. Isa tayo, magagalit na. Picture na ako. According to the study of Lombroso, it noticed that most women are not criminal. However, they are most often, baka mamaya may sumagot yan ng born to be wild. Ang mga babae, hindi naman daw yan naturally criminal. Bihira nga lang yung babaeng criminal. Talagang kung titignan natin yung statistics, mas marami talagang mga nakakulong na lalaki kaysa babae. And lahat naman siguro tayo alam yon. Okay? Ang mga babae sa natin pwedeng i-classify. Okay? What type of criminals are they? Pwede naman. Born to be wild. Depende. It depends. Kung sino pagkababae. Ayun ang boy. Matapang ko, boy. Sakit ka ayaw? Hoy, yung mga nagsusulat ha. Sulat ang uulo nyo. Pagsagot na kayo. Bravo? Ano ba? Puro bravo? Bravo, bravo. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ano pa? C. Victim. Minsan delta, alpha. The answer for this is, they are occasional criminals. Ang mga babae naman, mababait yan. Actually. Nakakatakot magalit, pero according to the study of Lombroso, women are most often classified as occasional criminals. Okay? Ano ba yung occasional criminals class? According to the criminal typology, typology of criminals. Ang occasional criminals, they are not criminal in nature. Hindi sila criminal. They don't have criminal records or anything. However, they are committing crimes because it is conducive to the occasion. Pag sinabing conducive, kumbaga parang ikaw yung manok, yung pits na lumalapit sa'yo, tutukain mo na lang para. Example, isang babae, nagdadrive ng taxi, may sakit ang kanyang anak, ngayon meron siyang sinakay na
Tapos may dalang pera yung nakita niya. Dahil desperado siya, kailangan niya ng pampakamot doon sa anak niya. Ginawa niya, magbabanong hindi pa nakuha yung bag, kinarurot na yung taxi. Kinuha niya yung pera. That is an occasional criminal. Women or this female is not criminal in nature. However, because of the instance in which he or she is, he do something which is criminal in nature. Okay? Founded criminal anthropology. Okay? Dito tayo kay Lombroso pa din. Founded criminal anthropology suggesting that physiological trait is indicative of criminal techniques such as measurement of cheekbones, hairline, and cleft palate. Okay? So sa criminal anthropology, actually lumabas pa sa board examination. Okay? Which of the following is not a measurement of criminal tendencies? Tinanong niya. So, ang measurement daw ng mga criminal tendencies, cheekbone, hairline, at cleft palate. Yung cheekbone mo, kung mataba, hairline, kung mataas o mababa, cleft palate. Ito ang pinagtataka ko kay Lombroso. Kasama ang cleft palate. Ha? Alam niyo yung cleft palate? Ha? Alam niyo yung cleft palate, mga tol? Yung ngip? May nakakaalam? I-check ko lang kung may nakakaalam ng cleft palate. Okay. Nyop, ngip. Nyop, ngip, ngap, nyop, ngip, ming, ming. Diba? Parang hirap naman nun. Hold up, no. Nahan mo, kamay mo, hold up, no. Parang hirap, diba? Mang-hold up sa bangko. Nyop, ngip. Hold up, no. Mamanayin na. Pangahiro naman mamanayin na. Tayo na pang mang-hold up, kailangan ng subtitle. Naku, tayo. Kaya hindi mo hold up ka, babasa ka sa ilalim, yung subtitle. Okay? Pero, yan yun paniniwala ni Lombroso yan, respetuhin natin, tatay natin yan. Ano ba? The criminal man in 1876, this criminal man evolved from the autopsy performed by Lombroso, in which he recognized the following stigmata indicative of criminal tendency. Yun ang trip talagang pag-aralan ni Cesar Lombroso, magbukas-bukas ng katawan ng tao, mag-autopsy, magputol ng ulo. And on 1901, according by Lombroso pa rin, a female offender, most women are not criminal. Okay? Most women are not criminal. Most, di lahat. However, they are most often occasional criminals. But some women are atavistic. Some. Kung gumawa ng krimen ng babae, most often occasional. But the underline or the main line of this lecture is, pinaglalaban lang naman niya, most women. So majority of women, hindi criminal. Gumawan man ng krimen, occasional criminal. At may iba na gumagawa ng krimen, some of them, because they are atavistic. Okay? Then, the return of a trait or reappearance of previous behavior after a period of absence, matagal na wala yung ganitong trait. Matagal na wala yung ganitong trait. Matagal na wala yung ganitong trait. Pero, bumalik. Bumalik siya. Is it atavism? Atavistic anomaly? Atavistic stigmata? Or born criminals? Again, atavism. Atavistic anomaly, atavistic stigmata, or he or she is a born criminal. Okay? Basta try niyong sagutan. Ha? The re-emergence of the ancient or ancient belief
ancient characteristics of a human. O, marami sumasagot. Alpha. Asan na yung iba? 100 kayo dito. May Charlie. Walang may gusto ng Bravo, walang may gusto ng Delta. Oh. Pwede din, Delta. Charlie. Delta. Pwede Delta. Ano pa? Delta. Okay, the answer is Alpha. Atavism. General ang tanong? Dapat. General ang sagot. Ang pinabangkit lang tinatanong na naman, ano lang yung tawag sa reappearance ng previous behavior after a period of absence? That is what we call atavism. Okay? So, atavism, definition, recurrence, or paglitaw na muli kasi matagal na wala. In an organism of a trait or character, typical of an ancestral form and usually due to genetic recombination. Okay? So, yan po, recurrence or paglitaw na muli ng isang character or trait ng isang tao from ancient to present. Okay. So, ano ba yung classification of criminals according kay Lombroso? Meron tayong 4. Una, born criminals. Under ng born criminals, ang atavistic anomaly. Ano ba yung sinasabi ng born criminals? Ito ay under ng biological ha. Sa unholy tree, which is si Lombroso, si Perrin Garopalo, si Lombroso ang proponent ng biological factor. Okay? So sabi dito sa born criminals, criminal behavior is inherited or minana by the means of passing down of genes or DNA from parent to offspring or children. Minana sa magulang o sa ninuno ang behavior. Itsura nga na mamana, behavior pa kaya. And under the born criminals, which is the inheritance of criminal behavior, we have atavism. Pagka binanggit po na reappearance or re-emergence, paglitaw na muli ng mga sinaunang behavior o sinaunang trait ng sinaunang tao pagkatapos mawala ng ilang taon, ang tawag doon atavism. Kunyari, yung huling mukhang katutubog, yung lolo mo. Yung tatay mo, di naman. Ngayon, nung pinanganak ka, nagmukha kang katutubo, parang lolo mo. Ang tawag doon, atavism. Bakit? Tandaan na, there must be a period of absence. Matagal na wala yung karakteristik na yun. Tapos biglang nung may pinanganak, shit, ito yun. Lumitaw na naman. That is atavism. Reappearance, re-emergence of a previous behavior, or physical characteristics because after a period of absence. Whereas, ang atavistic anomaly, ang pinepertain dito, hindi na yung reappearance. Ang atavism yung reappearance, lumitaw muli. Ang atavistic anomaly, yung mismong itsura. Okay? Ang atavism, lumitaw muli yung sinaunang itsura. Ang atavistic anomaly, yung mismong itsura nung sinaunang tao na meron yung taong na-observe mo. Physically, the resemblances on the emotional scale to more primitive times where people were savages. Okay? Talagang putya yung mukha mo, mukha kang sinaunang tao. Ha? Mukha kang sinaunang tao. Para kang anito sa bundok. Ha? Ganon ang itsura mo. Mukha kang Defense of the Ancients. Ganon ang itsura mo. Ayan ang atavistic anomaly. O repeat natin para gamay at himay na himay. Ang atavism, yung paglitaw na muli o re-emergence ng sinaunang itsura. Paglitaw na muli. Ang atavistic anomaly, yun yung sinaunang itsura mismo. Intindihan?
Pangalawang type ng criminal ni Lombroso, yung tinatawag natin na insane criminals. Ito yung klase ng mga kriminal na gumagawa ng krimen because of abnormalities or psychological disorder. Kasi baliw, may dinosaur sa utak, may sira ang tuktok. Okay? Insane criminals, tawag sa kanya. Ngayon, number 3, criminaloid. Ay mga criminaloid. It is a person who commits crime due to lack of self or physical stamina or self-control. Gumagawa ito ng krimen, ng mga criminaloid, they commit crime, they look like they are respectable, pero nasa loob ang kulotol. They commit crimes na itong kadahilanan ay because of lack of physical stamina. May kakulangan sa physical stamina. Hindi sila nangi-snatch. Hindi sila tumatakbo. Okay? Pero anong meron sa kanila? Anong ginagawa nila? Mga krimen na gumagamit ng lesser stamina. Ano yung example natin yan? Diba? Yung mga politiko. They look like they are respectable. But inside their barong and suit, di ba? Di mo akalain, gumagawa pala ng krimen, nagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Pero di sila tumatakbo sa kalsada para magnakaw. We have different types of criminaloids, the habitual criminals. Criminal by passion. Ano yung krimen na nagagawa ng criminal by passion? Acute crimes, di ba? Ang criminal by passion, ano ba ang classification ng mga to? Hot-headed, impulsive, great emotions like fit of anger. Okay? So, ang mga tao daw, mga criminal by passion, mainit ang ulo, impulsive, at talagang ibang magalit. Okay? Great emotions like fit of anger. Okay? Mabait tong mga to. Pero pag napuno, nasagad, beast mode ka dyan, raratrating ka dyan. Baka di pa ubusan ng lakas yan. Paano sila nakagawa ng krimen? Hindi nila napapansin ang kanilang sarili. Pagkat sila nadala na ng kanilang emosyon. And lastly, juridical criminals, they violate the law by accident. By accident. Aksidente lang po niyang nagawa yon. Hindi niya po sinasadya. Okay? And number 4, occasional crime. Sabi dito, those who commit crime due to insignificant reasons that push them to do at a given occasion. Hindi naman sila kriminal talaga. It's just that merong sitwasyon na conducive doon sa paggawa niya ng crime, maaari yung proximity o yung lapit or the temptation. Kasi siyempre, wala rin security measures o walang nakabantay. Pero hindi siya criminal by nature, hindi siya masama. And lastly, number 5, pseudo-criminals. Ito yung klase ng mga kriminal na pumapatay for self-defense. Pseudo-criminals are those who kill in the name of self-defense. Okay, that is pseudo-criminals. Now, number 11, who is a person that commits crime due to less physical stamina. Ano pong sagot? Commits crime due to less physical stamina. Ano kaya ang sagot? Kung natutunan natin, ano po ang sagot? Due to less stamina, commits crimes that is okay? The answer is criminaloids. Okay? Criminaloids, siyempre. O number 12. The basis of criminal liability in classical school is blank. And the purpose of penalty is blank. What should be the answer?
Ano kayang answer? Purpose of classical school liability is blank. And the penalty or the purpose of penalty is blank. Okay? So, sir, babu. Observe. Absurd, sir. Okay? That is very good. That is alpha or absorb. Nakabase ang liability sa classical school sa human free will or absolute free will at ang purpose ng penalty ay retribution or paghihigante. Itong morbid phenomenon at treatment, saan kaya to? Di ba? That is under what? Positivism. Bakit ang positivism bases its liability on the morbid phenomenon or disease at ang purpose ng rehabilitation ay ano? Treatment po. Okay? Kahit ito pong D, physical attributes, positivist din yan. And the outcome is reformation, positivism din po. Rational thinking and deterrence, yan naman po ay sa classical, pero ang tanong po kasi, liability at purpose. Ang liability ay sa free will at ang purpose ay retribution. Okay? Okay. Cesar Lombroso focuses on biological, while Rafael Garopalo on psychological determination of crime. How about Enrico Perry? O sino ba to? Bakit nag-fusion tong tatlo? They are called what? They are called the unholy tree. Di ba? Unholy tree of criminology. Kumbaga sa mga Katoliko, may Father, Son, and Holy Spirit. Merong sa ngalan ni Lombroso, ni Perry, at ni Garopalo. Di ba meron? Tatlo kasi yan eh. Ngayon, itong si Lombroso, ano sabi ko kanina? He is focused on the biological aspect. Whereas, Garopalo focuses on psychological. Saan nakabase si Perry? Sa tingin nyo? He is focused on what? He is focused on tan-tan-tan, manifold causes. Bakit po? Okay? Sorry. Sociological factors. Okay? Sociological yan. Bakit nakapokus si Enrico Perry sa sociological? Siya nga po yung pinanggalingan yung tatlong yan eh. Yung biopsychosocial. Okay? Dito. He focused his study on the influences of psychological factors and sociological factors such as economics and crime. Ano bang pinaglalaban ni Perry? So, i-include na natin sa listahan yung kanyang focus. Ang focus niya ay ano? Siya po ay sociological. Yan. Tayo dagdag natin. Sabi niya, criminals could not be held nor morally responsible because they did not choose to commit crimes but were driven to commit crimes by conditions of their lives. O, makinig kayo ha. Itong si Perry, hindi siya naniniwala sa free will. Sinulat nga niya yan eh. Noong 1878 sa kanyang libro, Theory of Imputability and the Denial of the Free Will, noong 1870s. Ano sabi niya? Sabi ni Perry, ang mga kriminal, huwag dapat parusahan. Una, they are not morally responsible for their actions. Tignan nyo? Medyo sketchy. Pero pakinggan nyo mabuti kung may punto. Bakit? Hindi daw dapat morally responsible ang mga kriminal. Bakit? Kasi hindi naman daw nila pinili ang gumawa ng krimen. But rather, they were driven to commit crime. Driven. Tinulak lamang sila para gumawa ng krimen. Sinong tumulak sa kanila? May tao ba tumulak? Hindi. Tinulak lamang sila ng kondisyon ng pamumuhay nila.
Kung tutuusin, yung mga magnanakaw, ayaw nila magnakaw, napipilitan sila magnakaw. Bakit? Kasi kailangan ng pera, kailangan pagkain, kailangan panggamot. Yun ang sinasabi ni Perry. Wala naman talagang tao oh, na gusto lang gumawa ng krimen kasi trip niya lang. But rather, they commit crimes because they were driven to commit it. May factor lang sa buhay nila na nagtutulak kung bakit niya ginagawa ang krimen. Okay? Absorb po ba mga kapatid? Absorb? Mga kapatid, absorb po ba tayo dyan? Absorb po ba? Isa lang ang nag-reply. Observe, sir. Okay? Observe. Thank you. Now, ano pa meron? Dito naman kay Rafael Garopalo. Si Garopalo naman is a follower of Rosso. Follower. Fans Club. Italian nobleman, magistrate, senator, and professor of law. Kagaya ni Lombroso at Perry, nireject niya ang doctrine of free will. Silang tatlo, ayaw nila sa free will. Anong sabi ni Garopalo? Ang paraan lamang para maintindihan ng krimen ay aralin ito by scientific methods. Wala nang iba. Hindi hinuhulaan, hindi kutob-kutob, kundi pag-aralan sa pamamagitan ng paggamit ng scientific method. Ito sabi ni Garopalo. Kasi science is everything eh. Sabi niya, influence on Lombroso's theory of atavistic stigmata, it traced the roots of criminal behavior, not to physical features, but to their psychological equivalents, which we call moral anomalies. Kahit follower siya ni Lombroso, okay, fan siya, na-influensyahan siya ng atavistic stigmata, yung naitsura, ang kanya naman ang point out niya, psychological equivalent ng biological. Sa biological, hinahanap yung body, yung katawan. Sa psychological, ang hinahanap naman ni Garopalo is si moral anomalies. Okay? Ngayon, meron tayong iba't ibang klase ng kriminal according kay Garopalo. May murderer, may violent, may deficient, merong lascivious. Una muna, murderer. According kay Garopalo, ang mga kriminal na murderer ay satisfied sa vengeance, revenge, or pagkihigante. Okay? Wala naman siguro pumapatay, na trip lang pumatay, siguro kung psychopath ka. Pero ang totoo, karamihan sa pumapatay, ano ang kanilang motive? Maaaring yung taong pinatay nila, yon ay may nagawang mali sa kanila, that is a form of vengeance or revenge. Pangalawa, violent criminals. They commit very serious crimes. Kaya ano mga serious crimes na yan? Maaaring assault, di ba? Maaaring itong mga taong to ay physical injuries and some sort. Ang deficient criminals naman, bakit deficient? May kulang sa buhay nila. Anong krimen ang ginagawa? Crimes against property. Pagnanakaw, theft, robbery, deficient criminals, may kulang kasi sa kanila. Kaya nangunguha sila ng hindi kanila. And lastly, lascivious crimes. Okay? Acts of deliciousness or acts of lasciviousness. They commit crimes against chastity and other sexual crimes. Pa mga lascivious crimes or lascivious criminals, ang ginagawa, sexual crimes, especially those crimes that are classified under acts of lasciviousness or lasciviousness against crimes against chastity. 14. Ito. Rafael Garopalo traced the root of criminal behavior not to physical features but to their psychological equivalents. Nakaturo ko lang. Ano ang tawag sa psychological equivalent ng physical features? Okay?
Very good. That is moral anomalies. Okay? Ngayon, 18. Cesar Beccaria developed in his treatise a number of innovative and influential principles. Madami niyan. According to him, punishment is. Ayan na, tinuro ko kanina to sa una-una. Yung kay Cesar Beccaria, ano daw dapat ang punishment para sa kanya? I will give you 2 minutes to answer. Your time starts now. Okay? Delta, Bravo. Sorry, napindot pa. Delta, Bravo. Konti lang ang nagsasagot, ha. Don't you want me what you gonna do, baby? Feeling you right now. Pacha. Okay? Ano kaya sagot? Ang dami, ha? The answer is, 2, 4, 5. Natin, sa mga ng-delta. 2, 4, 5. Must go beyond the need of preserving, hindi kasama yan. 2, proportionate to the crime committed. Tama. Severity and not probability would achieve the preventive effect. Mali, di ba? Hindi. Severity, ano dapat? Probability or certainty and not severity. So, mali ang 3. 4, must be proud. Tama. 5, deterrent, not a retributive function. Tama din. So, the answer is Delta, 2, 4, 5. Very good. 16. Cardo was born from a criminal family and he was always looking for a pleasure in life but do not take any risk and avoid pain. Okay. Ano kaya ang meron siya? Siyempre, alam na natin yan. Ayaw ng pain, gusto pleasure. Ayaw ng hirap, gusto sarap. That is a person of hedonist. Okay, paliwanag ko sa inyo. Ano tong rational calculator na to? Okay? Ang rational calculator is propounded by Jeremy Bentham and is called the Felicetti calculus. Okay? In which, in the rational calculator, tinitimbang mo risk versus benefits. Pag mas mataas ang benepisyo, gagawin mo. Pag mas mataas ang risk, hindi mo gagawin. Ang atavistic naman, re-emergence. Okay? O paglitaw ulit ng mga katangian ng sinaunang tao. Criminaloid naman, commits crime because of less physical stamina. Okay? So, ang answer natin ay ano po? Our answer is hedonist. Okay? Okay. Next. Select the approach used by Lombroso, Perry, and Garofalo that quantifies and measures behavior and the social conditions associated with it. Saan ba naging united si Lombroso, Perry, Garofalo? Sila Broso, Perry, Garofalo, barkaday, dumarami. Lahat sila ay nagbibigay
sakit sa ulo. Buong bansa ay nagkakaisa, bawat sala. Yes, shoutout nga pala sa Princeton, your number one review authority. Yan. Shoutout nga pala, Atty. Bahita. Magandang araw po sa iyo. Yan. Anong sagot natin mga minamahal na kapatid? That is alpha. Positivism. Very good. Number 18. Very good. Thank you for the ice cream yummy, ice cream with strawberry, ice cream yummy. Siyempre, TOS base yan, master. Paano ko nasabi TOS base? Dahil meron akong kukupi ng TOS. So, lahat ng notes ko ay TOS, sir. Okay? Who added a social dimension to Lombroso's work by arguing that people commit crimes due to outside forces that they cannot control. Again, sabi, sino daw? Okay. Pop-mic na lang yung mga ano. Social dimension, so ibig sabihin, sino daw yung nag-add ng sociology? Sino daw yung nag-add ng sociology? By arguing that people commit crimes due to outside forces. Tinuro ko to kanina mga tol. Tinuro ko to. Yung sinasabi dito, di ba? Walang free will dito. Hindi niya ginusto yan, kapatid. Hindi niya ginusto yan. Siya ay na-drive lamang na gumawa ng mali. Bakit? Because of his current financial status na pilitan lang. Okay? The answer is Enrico Perry. Mali ako ng spelling. Ayan ha, hindi Y ang Perry. Hindi nasasakyan. Enrico Perry, letter I yan. Letter I, okay? Next. What is innate to man? When desire and capability is present. Ano daw ang meron sa tao? What is innate to man? Kapag present ang capability at desire. Ano kaya meron dyan? Okay? Ibig sabihin, yung hinahanap natin dito, parts of the crime triangle. Kung present ang desire and capability, what is innate to man? Ano ang meron ng tao? Diba? The answer is criminal tendency. Ang intent, okay, andyan na. Motive, andyan na din. Capability, nandyan na din. Hindi natin pwedeng isagot. Instrumentality kasi nandyan na din. Instrumentality is nasa capability. Ang innate sa tao is criminal tendency. Hindi ko sinabing ang hahanapin nyo, hindi ko sinabing ang hahanapin ninyo yung parte ng triangle. Ang sinabi ko, ang tinatanong dito, ano ang meron sa tao kapag present ang desire at capability? Walang desire at walang capability kung una sa lahat ang tao walang criminal tendency. Kung walang criminal tendency ang tao, kung wala akong tendency, paano ako magkakaroon ng desire na gumawa ng krimen? Gets yung point? Parang kumbaga kung walang lupa, paano ako magiging puno? Wala akong pagtataniman. Kailangan, magsisimula lahat, meron akong tendency. May pag-asa na maging kriminal ako bago ako mapasok na magkaroon ng kagustuhan na gumawa ng krimen. Bago ako magkaroon ng kapabilidad na gumawa ng krimen. Ano ang mauuna? Tendency or possibility na maging criminal ka. Okay? Diba? Nahuli ko kayo. 20. According to him, crime is all as mankind and is inevitable to growing society. He maintains that crime is not only normal for society, but that is necessary. Without crime, there could be no evolution of law. Okay? Sabi niya, he maintains that crime is not only normal for society. Andyan na. But is necessary.
Without crime, there could be no evolution of law. Okay? JD, ilang item yan, best secret. Okay? That is a milder crime. Without crime, there could be no evolution of law. Why? Because, how can we create law if there are no anti-social acts? We cannot call an act crime if there is no law punishing. Dolong tremes independent there is no crime and there is no law punishing it. In order for a anti-social act to be a crime, there must be a law. Pero paano magkakaroon ng law? How will there be an evolution of law if there is anti-social act pertaining to that? Anti-social act lang yan. Social defiance lang yan. Okay? Kapag yan, walang batas tungkol dyan. But if there are laws regarding that, it becomes a crime. Now, that is coined by Emile Durkheim on his theory, the theory of anomie and synonymy. 21. Before we continue, let us take a 5-minute CR break. Okay, 5 minutes CR break. Let's be back at 11:50. Thank you. Okay. That is, the answer is integrated theory or delta. No, meron tayong apat na klase ng explanation sa criminal behavior. Single or unitary theory, single kasi isang factor lang ang binibilang natin para sa pag-produce ng behavior. It's either mamili ka na lang, maaaring biological, sociological, or psychological. Pangalawa is yung multiple factor theory. Sabi, crime is not a product of a single cause, but a combination of several factors. Sa single, anong sabi? Isa dito sa tatlo. Isa lang. You choose one. Sa multiple factor theory, combination.
Maaaring biological to sociological, o sociological to psychological, o psychological tapos biological, ewan natin. Multiple factor siya, merong combination. Pwedeng combination of 2 or 3. Ano naman yung eclectic fact theory? The crime stem by one or more factors, while in other instances, it caused by another set of factors. Okay? Halimbawa, may isang factor, may isang instance. Bukod sa isang factor at isang instance, meron pang lilitaw na isa na namang factor kung bakit meron. Say for example, biological na psychological na dahilan kung bakit ka gumagawa ng krimen. And on other instances, may mga tropa ka pa na nambubuyo sa'yo, isama na rin natin, isa pang factor, another set, sociological. Tapos meron pa, may sakit ka sa pag-iisip, psychiatric. So, merong nag-emerge na isa, meron din nag-emerge pa na another one, na hindi natin pwede pagsamahin, magkahiwalay, pero iisa lang po ang tinutumpok. Yun ang eclectic theory. And lastly, integrated theory, it combines two or more theories to generate a single model of framework. Kaya dito, ang biopsychosocial model of crime, pinagsama ang biological, pinagsama ang psychological, pinagsama ang social, ginawang biopsychosocial, ginawang iisang model of framework, ang biological, sociological, at psychological. Kaya siya integrated theory. Ngayon, number 2 or 22. Refers to the scientific study of crimes, criminals, and victims. It also deals with the prevention and solution of crimes. Okay? Ito daw po ay ang scientific study of crimes, criminals, and victims. Ang tanong dito, ang hinahanap natin, saan kinuha itong interpretation o definition na to? Ulitin ko, saan kinuha ang interpretation or definition neto? Okay? The scientific study of crimes, criminals, and behavior. Saan natin kinuha? Tandaan nyo mga kapatid the best answer. Lahat naman to tama. Pero itong exacto word, scientific study of crimes, criminals, and victims, the prevention and solution of crimes, that is under RA 11131. That is Delta. Ano ba ang criminology as defined by Edwin Sutherland? Actually, ang dinefine ni Sutherland ay crime. Okay, crime ang dinefine niya. Sabi niya, crime is a social phenomenon. Ano ang definition ng criminology sa RA 6506? Okay? Criminology is a scientific study of crimes, criminals, and their criminal behavior. Walang victim. Okay? Ang IRR, or Implementing Rules and Regulations, walang direct na binibigay. Ang nagbibigay ng definisyon doon sa criminology sa ating bansa ay ang mismong Republic Act 11131. Okay? So the answer is Delta. So what is criminology? Siyempre, in the broadest sense, criminology is the entire body of knowledge regarding crimes and criminals and the effort of the society to prevent and repress them. Ating inaalam ano ang ginagawa ng mga kriminal at ano ang causes ng kanilang krimen, kung paano natin pipigilan or kung paano natin i-prevent. Okay? Now, in narrower sense, criminology is scientific study of crimes and criminals. And under RA 131, as established in the PowerPoint, scientific study of crimes, criminals, and victims, and deals with prevention and solution of crime. Okay? That is criminology. Number 23. Psychologically, crime is an act which is considered blank. Psychologically, crime is an act. Okay? Which is considered. Anong kino-consider natin? Magsagot lang kayo.
Isang minuto naman ang binibigay ko eh. Alpha, ayan. Psychologically, patingin nyo ha, psychologically, dito ko kayo tuturuan ng reading comprehension. Ha? Ayan. The answer is, Charlie, undesirable due to behavioral maladjustment. Behavioral maladjustment. Psychology is the scientific study of crimes, criminals, psychology is the scientific study of human behavior. Therefore, kung ang psychology ay ilalagay mo in the context of the definition of crime, crime is a behavioral maladjustment. Hindi mo kayang i-adjust ang behavior mo sa kung ano ang social norms ng paligid mo. Okay? Now, kapag sinabing crime is an act that is injurious, detrimental, or harmful to the norms of society, binanggit ang social norms that is sociological. Okay? Next. What are the definition of crime? Act or omission that is in violation of criminal law. And what is criminal law? Criminal law is a branch of public law that defines crime, treats of their nature, and provide for its punishment. Okay? So, act or omission, nakakagawa ka ng krimen sa dalawang paraan. Act, meron kang ginawa na pinagbabawal ng batas, or omission, meron kang hindi ginawa na ipinag-uutos sa'yo na gawin mo ayon sa batas. Okay? In social definition, sabi ko nga sa inyo, harmful to the norms of the society, that is the social definition ng crime. In psychological definition, ang crime is due to behavioral maladjustment. Okay? Hindi makapag-adjust ng behavior sa lipunang ginagalaw. Kailan nangyayari ang krimen? Meron tayong dalawang viewpoint na legal and scientific or criminological. Una, ang legal viewpoint. Kapag legal viewpoint, merong krimen kapag nakatulan na ng guilty. Okay? Merong krimen. Pero sa scientific point of view, may krimen once na i-report na. May krimen once na i-report. Krimen na yon. Pero hindi lahat ng reported cases nangyayari. Yung iba dyan, i-report lang kasi trip-trip lang. Yun ang trip, di ba? Mag-report ka ng krimen, tapos krimen-kriminal lang, tapos magpa-victim ka. Diyan ka magaling. That is scientific point of view. Ang crime nag-e-exist sa legal viewpoint kapag guilty na. Ang crime nag-e-exist sa scientific kapag na-report na. Okay? Now, this pertains to the study of how people, the criminal, and the government reacts toward the breaking of law. Meron tayong 3 principal divisions. Saan daw naaangkop ng pag-aaral kapag nagre-react ang gobyerno towards the breaking of law? Tatlo lang naman yan eh. Criminal theology, sociology of laws, and penology. Saan dyan yan? Okay, ano kaya tamang sagot? Let us think, let us rationalize. What should be the correct answer? Okay? Ano kaya tamang sagot? See? How should we react? See? Are you sure that it's C? The answer is C. Very good. It is how we react. Because as they break the law, the state has the duty to impose what? Dalawa. The state must impose, number one is the penalty or punishment. Number 2, treatment that causes rehabilitation. Dalawa yan. Now, that is the penology in the Philippines. We put the punishment and at the same time rehabilitation in their penalty.
in their prescribed imprisonment under the law, either with be felony or offense. Okay, so that is penology. Okay? So ano ang tatlong scope ng pag-aaral natin ng criminology? The making of laws, the breaking of laws, and reaction towards the breaking of laws. Itong scope and division ito, makinig kayo. Ito yung etiology, sociology of laws, penology. Itong tatlong nakikita nyo division, yan ay halaw sa definition ng criminal law. Criminal law is defined as a public law that defines crime, treats of their nature, and provides for their punishment. Sa making of laws pertain to the examination in the nature and structure of laws. Paano nagiging krimen ng krimen? Ano yung dapat mo makomit bago mo ituring na krimen? Bago gumawa ng batas, ano yung mga gawain na dapat ituring natin na criminal acts? Pangalawa, the breaking of laws. The reason of position which primarily deals to answer issues despite presence of law. People still commit crimes. Let us know. Why do people commit crimes? And what is the reaction towards the breaking of laws? Is to bring light to the development of modern reasons. Dito papasok yung treatment ng criminal offender. Alamin natin, ano kaya yung mga action na maaaring naging contributory sa pagiging crime niya, criminal niya, or pagiging involved sa krimen. And in the reaction, we see how the government reacts towards the breaking of laws. Paano yung reaction? Ano ba yung tamang parusa na i-impose natin? Ano ba dapat yung tamang treatment natin? Ano ba yung tamang prescription of penalty na dapat ibibigay natin? Now, 25. It is rule of conduct and obligatory prescribed by legitimate authority for the common benefit. O rule of conduct. Rule of conduct and obligatory. Dapat sundin. Why? Because it is prescribed by a legitimate authority. Dapat sundin. Sa classroom may batas. Dapat sundin yan. Ngayon, laws should be made for the protection, common good, and benefit of the people. Salus populi, salus populi is suprema lex. No, kaya yan. Salus populi is suprema lex. What does that mean? That is ordained for the common benefit. Kung ang batas na yan for the common benefit of the majority, for the common benefit of man, salus populi, it is the highest law, suprema lex. The supreme law is for the common benefit of many. Kung makikinabang ang lahat, that is salus populi, suprema lex, or the supreme law. 27, laws serve as a guide, that is, it is rule of conduct. Because law serves as guide in relation to his fellow men in his community. Ang batas sinusunod, bakit? Para maisaayos, madisiplina, mailagay sa tama ang ilos ng tao. Okay? That is rule of conduct. 28. The doctrine of pro reo advocates that penal laws and laws penal in nature are construed and applied in a way. Yan. Saan pasok ang pro reo or the doctrine of pro reo? Okay? Saan ang doctrine of pro reo? Pakisagot po. Is it A? Is it B, C, or D? Doctrine of pro reo. Andyan ba kayo? Can you please type down what is your answer? Yan, B, A, C,
pa? Oh. Ang tamang sagot dyan mga kapatid ay lenient or liberal to the offender. Ang doctrine of pro reo ang sinasabi dyan, if, okay? Sabi, when in doubt, rule for the accused. When in doubt, rule for the accused. And, ano pang sabi? Pag merong doubt sa criminal cases, especially merong dalawa na interpretation ng batas, yung mas lenient or mas maluwag na interpretation dun sa dalawa ang i-apply mo para sa offender or the accused. Why? The law, even if it is fake, you must rule or you must judge in favor of the accused. Always in favor of the accused. The doctrine of pro reo states that it is lenient or liberal to the offender. Okay? Absorb ba mga kapatid? Can you please type down, absorb kung naiintindihan ang turo ni Sir Franco. Yan. Tingnan nyo, number 28 pa lang tayo. Intro talk rin pa lang yan, boy. Ha? Yung. Absorb mga buddy. Comment down. Kayo ay 92. Ha? Konti lang ang sumasagot. Tulog pa ata iba. O magbababa ako ng bagong batas. Ang matulog sa klase ko habang nagtuturo ako. Ha? Habang nagtuturo ako, matulog pa pangungutin. Pusing, parang ang sarap tumabi sa iyo, ah. Tinantok ako. Okay? Okay. Pro reo, ha? Yan lang ang paliwanag dyan. The rest ay mali. Hindi pwedeng strict and harsh to the offender. Hindi natin policy yan. Bakit? Ano ba ang national policy ng Pilipinas? Ha? The offender is innocent until proven guilty. So, dapat, hindi ka strict and harsh. O, diba? Tingnan nyo, ha? Balikan natin yung Constitution. Balikan natin yung criminal law. Yung 3 general characteristics ng criminal law. Diba? Generality, prospectivity, and territoriality. Dito tayo sa prospectivity. Anong sabi doon? The criminal law must always be applied progressively or prospectively forward, never aatras. Never aatras. Mag-apply yan in the present and the future, but never in the past. Okay? Lahat ng batas. General rule. But in the exception to the rule, it can have a retrospective effect or paatras na epekto if the new law is more favorable to the accused. Kagaya na nangyari kay Robin Padilla, nakulong yan sa illegal possession. Malala ang illegal possession. But because of the influence in the Senate, si Robin Padilla po. Ha? Si Robin Padilla po, ano nangyari? Nakalaya, nabawasan ng sentensya. May bagong batas in-apply sa kanya. So, ang application paatras, pwede ba yun? The answer is yes. Because the application of that law is favorable to the accused. Dito sa Pilipinas, ang katotohanan, mas maraming karapatan ang mga akusado. Mas maraming karapatan ng akusado ang offender kaysa sa biktima. Ang biktima, dalawa lang karapatan yan. Magreklamo at mag-intay ng proceeding ng resulta. Ang akusado, una-una, may karapatan manahimik, magsawalang ipo. Ano mang sabihin, gamitin labas yung pang-uumpa ng Pilipinas. B, bigyan ng abogado. Pag walang abogado, o pag walang pangwan ng abogado, bibigyan. Kung pwede kumuha ng doktor, pag walang doktor, bibigyan. O, ano pa? May karapatang bisitahin. May karapatang mag-apela. May karapatang magsabi na inosente siya. Karapatang hindi magsalita. Ang daming karapatan ng akusado. Bawal ang torture. Bawal ang psychological. Bawal ang physical abuse. Napakadaming bawal. 30 plus nga yan eh. Diba? Napakarami nilang karapatan. Pati sa korte meron, yung pro reo. Bakit? Ang pro reo, sinasabi, kung ang interpretasyon
ng batas ay malabo o ang hirap i-interpret, ang interpretasyon na pabor dun sa akusado ang gagamitin. Always in the favor of the accused. Why? Sa tingin nyo, bakit ganun? Bakit always in the favor of the accused sa Pilipinas? Why? Ano ang prinsipyo ng criminal justice system natin? It is better to free 1,000 guilty person than to imprison 1 innocent person. Mas mabuti magpalaya ka ng 1,000 kriminal kesa magkulong ka ng isang innocent. Naintindihan niyo? Hindi pwedeng liberal to the community. Ano pake ng community? It must be lenient or liberal to the state. Pag lenient or liberal to the state, una sa lahat, bakit kailangan pakitaan ng leniency ang Estado? Ang Estado naman, hindi naman yun yung pinaparusahan dahil nandyan yung prosecution. Ba't mo paparusahan yung prosecution? Ang pinapakitaan ng leniency, ibig sabihin ay awa, ay yung nakagawa ng kasalanan. Hindi yung tumutok sa gumawa ng kasalanan. Ang community, bakit hindi kailangan maging lenient dyan? Kasi ang community, sila yung nakapangalan dun sa papel na people. People versus Juan de la Cruz. Sino yung community doon? Si people. Sino yung state doon? Si people din. Prosecution both represents state and the people. Or the community. The prosecutor is the representative of the government of the state and the country or the community. O bakit papakitaan ng leniency sila? Hindi naman sila yung dapat nang hingi ng awa na parusahan. Sino pang paparusahan dyan? Yung offender. So yun yung bibigyan ng leniency. Ang ibig sabihin kasi ng leniency is, may parusa ka, medyo luluwagan natin. Pagbibigyan kita ngayon, o dapat talaga parusa mo 20 years. O bigyan kita ng awa, 5 years ka lang, dapat magtanda ka dyan. Ganyan ang leniency. Naintindihan natin, absorb po ba mga bade? Absorb po ba? Tingnan natin kung na-absorb po nila ang ating lecture sa umaga ito. Tingnan natin, absorb po ba? Pakitype, absorb. Absorb ba? Absorb? Kaya yan ang pro reo doctrine. Okay? Always in the favor of the accused. Okay? So dahil absorb, tingnan natin. Sa criminal law na tayo, di ba? Nga pala mga buddy, meron akong tip sa inyo. Meron akong tip sa inyo. Gusto ko makinig kayo. If you want to pass the board exam, you must master the criminology area. Why? Kasi sa criminology area, umiikot ang lahat ng area. Lahat ng area dumadaan dito. Dumaraan si CBI, dumaraan si LEA, dumaraan si CA, dumaraan si CLJ. Kagakaya ngayon, tinan nyo, nasa CLJ tayo. Pag na-master nyo ang criminal sociology 100%, sure ako, you have a fighting chance in the board exam. And when you pass the board exam, you got your license, the 50% of all your dreams came true already. Dahil ang lisensya ang tulay mo, malapit na mag-board exam. What will you sacrifice? Your pleasure or your dream? Pag pinili mo yung pleasure mo, pag sa cellphone, pagpupukot mo sa isang bahay, susurrender mo yung dream mo. Pero pag pinili mo yung dream mo, isusurrender mo yung mga bagay na nakaka-distract sa'yo. Tandaan nyo, ito ang offer na binibigay sa atin. 3 months review kapalit, lifetime ng PRC license. Pag hindi nyo pa gusto yan, ewan ko na lang kuha kayo, matong-pok nyo sa ulo nyo. Okay? So, naiintindihan ba? Absorb, mga buddy. Absorb. Okay. Criminal law is a branch of municipal or public law which defines crimes, treats of their nature, and provides for its punishment. Ano ba ang sources ng criminal law? Napakarami nating source. Okay? Una muna yung Revised Penal Code o yung tinatawag natin na Act 3815. Pangalawa yung mga special penal laws. Okay? Na in-issue ng legislative department or legislative branch of the government magmula nung sinuuna hanggang ngayon, magandang Philippine Commission, Philippine Assembly, National Assembly, Congress at Batasang Pambansa. Ano pa?
presidential decrees during martial law, panahon ng martial law, panahon ni Marcos, yung mga inisyo niyang batas is also sources of criminal law. So yan ang criminal law ha. Ngayon po, kapag nilabag mo ay revised penal code, ang tawag dun sa act na ginawa mo ay felony. Tawag sa crime na ginawa felony. Pero ang nilabag mo mga special penal laws, hindi special law ha. Mali yun. Special penal law, dapat kompleto. Bakit? Pag special law lang, ano pinagkaiba doon sa special penal law? Ang special law, batas lang siya plainly. Paano mo masasabing special penal law? Kapag meron tinatawag na penal clause o yung batas na yun may kaakibat na parusa pag dito siguro. Yun lang ang concern natin. Now, revised penal code, violation of revised penal code, that is felony. Violation of special penal laws and presidential decree, that is an offense. And the violation of municipal city ordinance or barangay ordinance is misdemeanor or infraction. Now, sabi dito, it is defined as the state authority to enact legislation that may interfere with personal liberty or property in order to promote the general welfare. Ano yung klase ng kapangyarihan na meron ang bansa para magpatupad ng mga batas? Para magbigay ng peace and order, stability, disiplina sa isang bansa. That is what we call the police power of the state. The power to enact legislation and the power to appoint and the power to enforce the law that was enacted by the legislation or the Congress. Yan ang kapangyarihan ng gobyerno. Merong tatlong kapangyarihan ang gobyerno. Ano po yon? The power of the state to police power. Pangalawa, eminent domain. Pangatlo, taxation. Gusto nyo bang ipaliwanag ko? Tigi-isa to mga kapatid. Paliwanag natin. Okay lang sa inyo? Thumbs up na sa mga nakuha ka? Alright. Ang police power, ito yung karapatan ng Estado na magpatupad ng mga batas, ng mga rules and regulations sa kanyang bansang kinadibilangan para magpatupad ng disiplina. Sa pamamagitan ng pag-enact o paggawa ng mga batas at yung mga ginawang batas ipapatupad ng mga tao. Pangalawa, yung power of eminent domain, ano po yan? Na ang bansa o ang Estado merong karapatan na kumuha ng lupain ng kahit sino kapag kailangan nila. As long as, ito yung condition, as long as babayaran ng gobyerno ang tao sa tamang halaga. Halimbawa, private property ni Juan de la Cruz gustong gawing kalsada ng gobyerno. Walang palag si Juan de la Cruz kahit ano pang palag o kaso niya dahil ang gobyerno ay merong kapangyarihan ng power of eminent domain. May titulo ako. Sasabihin ng gobyerno, babayaran kita, akin yung titulo mo. Adik ka ba? Akin na, papatay mo kami. Diba? Yung titulo, babayaran. Amin na yan. May karapatan siyang humindi? Wala. Bakit? Because it is the power of the state na kumuha ng lupain kung kinakailangan as long as babayaran sa tamang halaga. Sir, paano kung fully paid nung may-ari gusto ng gobyerno? Walang magagawin may-ari kahit fully paid yan. Kukunin niya ng gobyerno, babayaran siya sa tamang halaga ng negosasyon. Pangatlo, ano yung power of taxation? Ito yung kapangyarihan ng pamahalaan na mag-impose ng taxation. Ano yun? Yung taxation, ang mga mamamayan ay mag-aambag, mag-contribute. Tinatawag itong buwis or tax. At ang mga tax na to napupunta sa kaban ng bayan para gamitin sa mga proyekto sa pamahalaan. Kumbaga, pag tayo nabubuhay sa bansang to, lahat ng gawin natin, kahit anong kita natin, lahat tayo nag-aambag sa ekonomiya. Lahat tayo nag-aambag sa pamahalaan. Yung mga project na yan, ang kakapal ng mukha ng mga politiko, ilalagay yung pangalan, napakalaki. Minsan sa isang buong probinsya nakalagay yung initial ng pangalan. Kunyari, sa Bicol. Punta ka na, puro letter B. Diba? Puro letter B, ano? Villapuerte. O ngayon bumaha, nasa? Namimigay ng 500 habang baha. Yawa. O dito sa Rizal, Inares. Letter Y lahat. O doon sa Camarines Sur. O pagdating sa iba't ibang lugar, dynasty, ang kakapal ng muka, maglagay ng pangalan sa proyekto ng gobyerno, samantalang tayo nagbabayad yan. Kung makalagay ng pangalan po, takala mo, siya ang nagbayad yan.
Pera natin galing yan. Maniniwala ka ba? Sa simpleng pagbili mo ng Jollibee, kahit sa pag-yoyosi mo, kahit sa pag-inom nyo ng alak, may ambag ka pa rin sa pamahalaan. Yes. Kaya pag tinanong ka sa Facebook, anong ambag mo? Meron. Ambag mo sa inuman. O tatawanan ka. Yung ambag mo sa inuman, binayad sa tindahan. Yung tindahan nagbabayad din ng VAT yun pag bumibili ng alak. Kaya kahit anong bilhin mo, nagbabayad ka ng buwis, whether you like it or not. Oh, nag-avail kayo kay Borsma. Siyempre, bibili si Borsma ng gamit sa review center niya. Yung review center niya, hindi naman libre ang gamit doon, bibili siya. Ngayon, pag bumili siya ng gamit sa review center, nagbabayad pa rin siya ng tax. Yung VAT, kada upuan, may bayad na katumbas na tax. Yung kada TV, may katumbas na tax. Nagbabayad tayo ng tax. Yan ang kapangyarihan ng gobyerno, ang kuwanan tayo ng pera. Masarap sanang makuwanan ng pera kung sigurado tayo na napupunta sa taka. Diba? Ang sarap magbayad ng tax, talaga magpupusa, may update eh. Makikita mo, may mga kaso ng scam. May mga iba't ibang pondo na hindi mo na malaman, mga confidential funds. Ha? Hindi mo malaman kung saan napupunta. Magugulat ka, may issue sa PhilHealth, may issue sa PIR, may immigration, may POGO, merong mga nawawalang pera sa flood control, kaya nagsibahaan. Paano ka gaganahan magbigay? Anyways, regardless of mga kapatid, that is the power of government, the power of taxation. Okay? Regardless of, kahit galit ka sa kahit sino, magbabayad ka pa rin. O sige nga. Ito malupit eh. Gaganahan ka magbayad sa gobyerno. Yung maayos na kalsada, sisirain. Yung sira, hindi aayusin. Naniniwala kayo doon? Relate kayo doon? Yung maayos, ang ganda, wawasakin, magugulat ka, may bako. Magugulat ka, may jackamer. Sisirain yung maayos. Pero yung sira, ayaw ayusin. 10 taon na yung lubak, ayaw man lang lagyan ng aspalto. Ang ba? Oh. May malupit niyang probinsya, naglalagay ng tulay, wala namang ilog eh. Walang bangin, naglalagay ng tulay. Ang galing. Kaliwag dugo. Madiya. Paano din ka magagalit yan? Mayawa. Diba? Punggol. Sipin nyo. Taguhan. Kaya, puntak na. Nung ako yung nakaupo, mura yung bilihin. Nung nagkampanya yung si Bongbong, ang sabi niya, 20 pesos yung bigas. Yung pala, 20 pesos yung dagdag. Itong inang yung bangag na yan. Ayan ang gusto ko kay Axton, Mark Jason, nagsusulat. Ayan. Ayan. Proceed tayo ha. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyo ako minamadali. May kanya-kanya tayong tempo. Ha? Kakakating ko kayo eh, ha? By the virtue of its police power, the state has the authority to define and punish crimes. Ha? The concept of the police power is well established in the jurisdiction. What is the definition of police power? State authority to enact legislation, to enact. Gumawa ng batas. That may interfere with personal liberty or property in order to promote general welfare. So, ibig sabihin, there is an imposition of restraint. Mababawasan yung laya ng tao. And second, ano ang aim? To foster the common good. Isang magandang example ng police power, yung pag-i-issue ng tinatawag natin na martial law. Okay? Pag-i-issue ng martial law. Okay, next. Before we take a break,
crimes that are economic and social by nature should be dealt with in a positivist manner. Thus, the law is more compassionate. Heinous crime should be dealt in a classical manner. Thus, capital punishment. Akin mabuti ha? Meron tayong iba't ibang philosophy.